Okay? So, pwede po ba tayong siguro buksan po muna natin yung Bible natin sa before tayo mag-pray. Sa Hebreo chapter 12 verse 14. Hebreo chapter 12 verse 14. Pero hindi po ito yung main text natin, pero ito po kasi yung binaba ng head pastor natin and napakahalaga na malakaran po natin. So kung nandiyan na po kayo, sige po, sabay-sabay po natin basahin. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Sa pa po, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. So tayo po yung muko at manalangin. Lord, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Lord, sa biyaya mo, sa grasya mo. Salamat din po sa umaga na ito na kami po ay nagising, kasama ka po namin. Salamat po, Lord, sa pag-iingat mo sa isang linggo. Salamat din po, Lord, sa mga pagpapalo, mga pagpapala, Panginoon, na pinaparanas mo po sa amin. At sa umaga nga pong ito, dalangin po namin sa pag-aaralan po namin. Patuloy mo po kaming samahan, pangunahan. Ikaw nga lang po yung siyang mataas, mapapurihan, Panginoon. At buksan mo po yung aming tengang spiritual, yung matang spiritual namin, Panginoon, at dalhin mo po kami sa pagkamanga sa inyo. At ako po bilang inyong lingkod, patuloy mo nga po akong gamitin at itago sa inyong likuran. Ikaw nga po yung mataas papapurihan. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yan. So, holiness. Sabihin mo nga sa katabi mo, holiness. Yan. So yun. Nung nag-meeting po kasi kami sa Pulilan last September, nagulat kami, akala namin yung meeting about fellowship, ito yung programa natin, ito yung gagawin natin. Pero nagulat po kami, sabi po ni Pastor Ruben, ang binaba agad niya, mga problema. Problema sa church, ito yung pinagdadaanan namin, tapos sumagot si Pulilan. Pastor, ito rin yung pinagdadaanan namin, sumagot si San Pablo. Si Matimbo, ito din yung mga pinagdadaanan namin. Kumbaga, ang dami pong problema. And nag-uugat nga po siya. Pag tinignan natin, mag-uugat po siya sa isang bagay, which is yung calling po natin. Ano po yun? Yung holiness or yung kabanalan. Bakit? Kasi makita po natin, bakit may mga nag-a-arise na mga problema sa church? Bakit may mga division? Bakit may mga nangyayari na, basta, bakit yung gawa ng kaaway malayang nakaka-penetrate sa churches, sa buhay ng bawat isa? Simple lang. Yung word po na holiness, baka po nawawala na po tayo and nakakalimutan na po natin yung calling sa atin ng Panginoon. So yun. And yun nga po yung pag-uusapan natin. So ngayon, buksan po natin yung Bible natin ulit sa Hebreo chapter 12, verse 1 to 2 pala. Hebreo 12, verse 1 to 2. So yun. Hebreo 12, verse 1 to 2. Wait lang. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Hebreo 12, verse 1 to 2. Ama natin ang Diyos, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya ring nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So purihin po ang Panginoon sa Kanyang salita. So pag-uusapan po ngayon natin, topic po natin is the pursuit of holiness. Sabihin mo nga sa katabi mo, the pursuit of holiness. Yeah. So bakit the pursuit? Kasi, lahat po ba tayo tumanggap na kay Lord? Si taas dito yung tumanggap na nanampalataya na po sa ating Panginoong Hesus. So parang kukunti . So yun, and lahat po talaga tayo is naunawaan natin yung kaligtasan po ng ating Panginoong Hesus. So yun. And sabi nga po ng Bible, kung tumanggap na po tayo sa ating Panginoon, we are justified through faith. So ano po yung justified? So sa harapan po ng Panginoon, tayo po ay parang napawalang sala na.
Bakit po? Simple lang, dahil po sa ating Panginoong Hesus, no? Kumbaga, siya po yung umako ng kasalanan natin, and dahil po sa Kanya, nakakalapit po tayo sa ating Panginoon. So, una yung justification, pangalawa yung sanctification, or sinanctify na po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. So, ano po yun? Pag sinabing sanctification, ito po yung pinapaging banal tayo every day. So, proseso po siya. Hindi po siya yung pag tumanggap ka kay Lord, okay ka na, 100%, ano ka na, yung perfect ka na. So, hindi po ganun, no? And yaman po na, yes, tinanggap natin si Lord and tinawag tayo sa kabanalan, kailangan pa rin po natin siyang sikapin na maging ganap tayo sa harapan ni Lord. So, yun. And ito nga po yung pag-aaral natin sa Hebreo. So, okay. So, konting background lang po sa Hebreo. So, basahin ko lang itong notes. Okay, so yung pag binasa nyo po kasi yung Book of Hebrews, po siya nangyari po siya, sinulat po siya ng author. By the way, yung author po nito is hindi, sabi ng ibang theologian, Bible scholar, si Pablo daw. Yung iba naman si Barnabas, yung iba naman si Apollos. So walang exact author, pero pinaniniwalaan na sila yung mga nagsulat nito. And bakit po ba ito sinulat? So yung Hebreo po, para po ito sa mga mananampalatayang Kristiyano na Hudyo. So yun. So sino po sila? Sila po yung mga Israelites na nanampalataya sa ating Panginoon. So dalawa lang po kasi yun sa Bible. Merong tinatawag na Hudyo tsaka Griego. So ano yun? Yung pag sinabing Hudyo, ito po yung mga mananampalatayang Israelita na convert to Christianity. Pag sinabi namang Griego, so tayo po yun. Mga hindi Israelites, part ng Israel, pero naligtas. Bakit? Dahil din po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. Ngayon, pag binasa po natin to, yung mga Hudyo po during this time is sobrang higpit na pinag-uusig. And sabi nga dito, nanganganib na itakwil ang pananampalatayang Kristiyano. So yun. So dahil pinag-uusig po sila, ngayon parang nagda-doubt sila. Nagkakaroon ng doubt, nagkakaroon ng sobrang takot, no? Kasi tutuloy pa ba ako sa faith ko? Ang dami na nga namin problema, inuusig pa kami. For example, ganito po, no? Di ba, Kristiyano po tayo, nanampalataya po tayo sa ating Panginoon Hesus. Tapos, parang isang gabi may kakatok sa bahay mo, may kakatok. So, tapos tatanungin, Kristiyano ka ba? Ano po yung sasagot mo? Oo, diba, Kristiyano. Pero during this time, pag may pumunta sa bahay mo tapos tinanong kung Kristiyano ka, isa lang po yung kahihinatnan mo. Pag-uusig. So pwede kang ikulong, parusahan because of your faith. So yun po yung nangyari dito. Kaya sipin mo, sa pamilya po natin, may pinoproblema ka na sa bayarin, sa kuryente, sa tubig, and sa iba pang problema. Tapos poproblemahin mo pa yung faith mo na inuusig ka, di ba? And same din sa atin. Marami pong mananampalataya, nararanasan po yun. Hindi lang sa Pilipinas, outside the country, sa mga Arab countries, pag chinek nyo po yung nila, yung mga mananampalataya po doon, sobrang higpit, inuusig po talaga sila. Tapos ngayon sa China, sabi nga pag sinabi mong Christian ka, possible hulihin ka . Naalala ko nung Bible study namin nung Friday, may nagpapatotoo na may kapatiran po tayo, galing Saudi. Tapos yung Bible niya, tinatago niya doon sa tuwalya, sa bag. Kasi pag nahuli ka po na may Bible, di ko lang alam kung Saudi ba yun or kung anong bansa. Pag nahuli ka na may Bible, talagang huhulihin ka. So imagine niyo po yung hirap bilang Kristiyano sa ibang lugar. Sa atin kasi maluwag . And especially during this time, sobrang hirap panghawakan yung faith mo. Unlike sa atin, di ba, malaya tayong nakaka-attend, Bible study, so yun. Tapos, sabi po dito, okay, may pinoint yung author na 3 bagay. So, kasi sobrang, sobrang, yung religion po kasi nila is Judaism. So, during Old Testament, so yun yung pinanghahawakan nila. And many times, ito na yung gusto nilang panghawakan, parang
ang hirap pala maging Christian, balik na lang ako sa dati kong kalagayan. So yun. And so, pinoint po ng author dito, sabi dito, si Jesus ang lubos na kapahayagan ng Diyos. So lahat po nung tinutukoy sa Old Testament, naka-pertain po yun kay Jesus Christ. Kaya pag binasa po natin yung Genesis, Exodus, hanggang Malakias, lahat po yun, naka-point lagi kay Jesus Christ. So yun. Tapos sabi pa dito, ipinahayag na si Jesus ang saserdoteng walang hanggan or high priest. Pag binasa nyo po yung Hebreo, lagi pong pinapoint doon si Jesus yung saserdoteng walang hanggan or high priest, pinakapunong pare. Tapos mababasa nyo po dyan yung name na Melchizedek tsaka Aaron. Sabi ko, nung binabasa ko tong Hebreo, sabi, sino tong Melchizedek tsaka Aaron? Parang bagong pangalan sa akin, no? Pero yung pala, sila pala yung inappoint ni Lord during Old Testament na magiging punong pare. And ano ba yung ginagawa ng punong pare sa Old Testament? Sila yung nagtitake ng burnt offerings para sa ikapapatawad ng kasalanan ng mga tao during Old Testament. And pag binasa nga po natin yung Bible, sabi po ng Hebreo, si Lord yung high priest natin ng Bible. So si Lord, yung Diyos, nag-provide siya ng high priest sa katauhan po ng ating Panginoong Hesus na itong punong pare na to, once na nag-alay siya, nag-sacrifice siya, hindi na kailangan ng burnt offerings or ng religious acts or something. Sapat na po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Kaya yun po yung ginawa niya. And sabi po dito, sinulat po yung Hebreo, according to the theologians, mga Bible scholars, yung kapupuntahan po ng letter is una sa Jerusalem, para sa mga mananampalataya sa Jerusalem, sa Efeso, and especially last sa Roma. Bakit? Kasi yung panahon po na to, yung Jerusalem, Efeso, tsaka Roma, and iba pang mga cities sa Bible, na maraming nag-uusbong na mga mananampalataya, sila po is sobrang higpit na inuusig yung pananampalataya po nila. To the point na sobrang bigat, ayaw mo nang tumuloy sa faith mo, ayaw mo nang mananampalataya kay Lord, and so on. So yun, example nga po yung nag-preach before, si Kuya Jello, diba? Pinreach niya yung about yung history ng Christians during Roman Empire. So ano po yung ginagawa sa mga Kristiyano during Roman Empire? Talagang pinapatay because of their faith. So yun. Tapos, yung author po ng Hebreo, nagbigay po siya ng 5 warnings. So ano po yung mga warning na yun or babala? So makita po natin dito so number 1, unang warning po na binaba ng author ng Hebreo is about disregarding God's word. So yun. So bakit po? Kasi pag binasa nyo po yung Hebreo 2, 1-4, ang pinapoint po dito, sabi po nung author, panghawakan ang katotohanang narinig upang hindi maligaw. So parang pinupush niya na yung faith nyo, panghawakan nyo para hindi kayo maligaw. Bakit? Kasi during this time po, aside sa persecution, ang daming false teachings na lumalabas. So yun. Kaya winarningan yung mga mananampalataya during this time na, teka, wag nyo i-disregard yung word of God. Baka dinidisregard nyo na. And kung titingnan nga po natin, baka sa atin din na di-disregard na natin yung Bible. Sino pa ba sa atin yung sobrang uhaw sa pagbabasa ng word of God? Baka wala na, no? Sabi pa dito, warning about doubting God's word. So, merong doubt. Ibig sabihin, parang, teka, totoo kaya yung faith na pinanghahawakan namin? Totoo kaya si Christ? Totoo kaya na nabuhay muli ang ating Panginoon? So, yun. Tapos sabi nga, pag binasa nyo po yung Hebreo 3, sabi dito, ingatan na huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. So, yung iba po sa kanila is talagang nawawalan na ng faith and to the point na tinatalikdan nila yung Christianity, yung pananampalataya po sa ating Panginoong Hesus. So, yun. Ang tawag po doon, alam ko, word na apostasy, yun nabanggit po ni Pastor na talagang totally tumalikod ka sa Diyos. So, yun. Tapos, third warning, sabi dyan, about departing about departing from God's word, yun. So, departing, ano ba pag sinabing depart? Umalis, di ba? Umaalis dun sa
salita lang Diyos. Sabi nga dito sa Hebreo 5:11, ayun, ayaw niyong makinig. Dapat sana'y tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon ay dapat pa kayong turuan. So dito parang nagalit yung author nung Hebreo. Ewan ko kung si Pablo po to. Sabi niya, sobrang sarado na yung isip nyo, yung utak, yung pananampalataya nyo. Ayaw nyo nang makinig. So kahit anong push nila, kahit anong encouragement, wala na. And sabi nga dito, dapat sana'y tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, dapat pa kayong turuan. So, yun, baka sa atin may ganun din. Baka meron na tayong spirit ng pag-depart sa Word of God and nawawala na tayo ng trust kay Lord. And fourth warning, sabi dito, about despising God's Word. So, despising. So, dinedespise mo. Sabi nga nung Hebreo 10, kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So after po daw nila i-receive yung Word of God, yung katotohanan, ano po yung ginawa nila? Nagpatuloy pa rin sa kasalanan. So yun, and sabi nga ni Pablo dito, nakakalungkot sabi dito, kung magpapatuloy pa rin daw po tayo sa pagkakasala, wala nang maihahandog sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Bakit? Kasi ginawa na po yun ni Christ And kung tayo po is hindi tayo convinced sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus, sinasabi po ng Bible, sorry pero wala nang maihahandog para sa ikapapatawad ng kasalanan natin. And sana po, nawa, huwag tayong umabot sa ganong point. And sabi dun sa fifth warning, about disagreeing with God's Word. So sa Hebreo 12:25, sabi po dito ng Hebreo, kaya't mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita. Ang tumangging makinig sa salita ay hindi nakaliligtas sa parusa. So yun. So sabi daw po nung verse, makinig tayo doon sa nagsasalita. Makinig tayo sa, sino po yun? Si Lord. Makinig tayo doon sa salita, sa Word of God. Panghawakan po natin. Sabi po dito, yung tumanggi daw po na makinig, sabi doon, hindi makakaligtas sa parusa. Kumbaga under tayo ng curse, under pa rin tayo ng kasalanan. So yun. So ito po yung mga 5 main problems na nag-exist po sa panahon po na to. So una, dahil sa matinding pag-uusig, problema na kinaharap po nila, yung iba ayaw nang magbasa ng Bible. Yung iba, iniiwan na yung faith. Binabaliwala na si Lord. Yung iba, sabi nga sa panglima, disagreeing God's Word. No? Sabi, yung magpipreach, magsishare ka, pero teka, mali yan. Di ba? May ganun Tapos, dinedespise nila yung Word of God. Alam mo na yung katotohanan, pero patuloy ka pa rin sa kasalanan. So, yun. So, walang pagbabago. Di ba? So, and nakakakaba. Bakit? Kasi, yung nangyayari po sa kanila, baka nangyayari na rin po sa buhay natin bilang mananampalataya. So, tingnan mo ngayong katabi mo. Sabihin mo, tuloy lang. so tuloy lang po tayo sa pananampalataya natin. Kahit na may mga pagsubok, problema, alam niyo po, tapat po si Lord na pinananampalatayaan po natin. Ngayon, makikita natin, yung 5 reasons po na to, ito po yung humadlang sa mga mananampalataya during this time na makalakad po sila saan? Sa holiness, sa kabanalan, no? Which is yung calling po sa atin ni Lord sa Hebreo 12:14, yung binasa po natin kanina. So, ngayon, pag-usapan po natin, next, ano yung mga hindrances to holiness? Ano yung mga naging hadlang, mga naging pagkukulang nila? And sa atin, sabi nga, baka sa atin na nangyayari yun. Di ba? So yun, nalala ko yung sinabi ni Pastor Ruben, nung nag-raise up siya ng mga problema, sa ibang sa ibang church, and sabi niya, baka yung kinabibilangan kong church, subject na sa problema na to. So yun, and yun nga po pag-uusapan natin, baka tayo, kagaya na tayo nung Hebreo, na hindi na natin pinangahawakan yung salita ng Diyos, hindi na tayo convinced sa Word of God, hindi na tayo convinced kay Christ, parang hati na yung opinion natin na si Lord ba,
tao ba o Diyos lang? Di ba? Di ba may mga ganong ano may mga ganong debate eh. And dawa, talagang maintindihan natin na yung faith po natin. So ano yung mga naging hindrance sa kanila during that time? So yun. So basahin po natin yung Hebreo 12 verse 1. So balik po tayo dito. Sabi po ng Hebreo 12 verse 1, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. So mababasa nyo po dyan sa verse 1, yung unang quote, sabi po doon, sige, back po muna. Yamang naliligid tayo sa makapal na saksi. So sinabi po dyan ni Pablo, naliligid tayo sa napakakapal na saksi. Nung binabasa ko po to, sabi ko, ano kayang saksi yung tinutukoy dito? Ano ba yung nasa harap ka ba ng mga unbeliever na dapat maging okay yung testimony mo para hindi mapulanan yung pagiging Christian mo? So yun po yung nasa thought ko. Pero nung binasa ko po to sa kay Wilmington yung yung Guide to the Bible, ang tinutukoy po pala dito is hindi yung unbelievers or mga kapwa na nasa paligid natin. Ang tinutukoy po dito na saksi is yung mga naunang mananampalataya. So sino po yun? During Old Testament. Mga mananampalataya during Old Testament. So ito po yung pag-uusapan natin. So sabi dito, unang hindrance to holiness, number 1, basahin natin. 1, 2, 3, doubt, lack of faith. So yun. So mababasa nga po natin, di ba kanina, nung nireview natin, dahil sa sobrang pag-uusig, problema, nagkaroon ngayon ng problema, nag-arise. Ano yun? Nagkaroon ng doubt. And sabi dyan, kawalan ng pananampalataya. Kanino? Kay Lord. And titingnan nga po natin, baka tayo, subject na po tayo sa gantong bagay. Di ba? Nagkakaroon na po tayo ng doubt sa isip natin, sa puso natin, yung pananampalataya natin, humihina na. And sabi nga po dito sa baba, pertains to the people from Old Testament. So bakit kailangan natin manampalataya? Bakit kailangang maalis yung doubt or yung pag-aagam-agam sa isip natin? So basahin po natin yung yung Hebreo 11 verse 1 to 2. So next pala yun, nakalagay na pala. Sabi po dyan, sige, basahin natin. 1, 2, 3, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang, pananampalataya. So, napakahalaga po na pag lumalakad po tayo sa holiness, is meron tayong matibay, firm na pananampalataya. And sabi nga po pag binasa nyo po yung Hebreo 11, pag binasa nyo po yan yung buong chapter na yan, inisa-isa po ni Pablo yung yung mga naunang mananampalataya na because of their faith, ano nangyari? Nangyari yung pangako sa kanila ni Lord. So, bigay tayo example. Sa Old Testament, si Noah. Kilala nyo ba si Noah? Kids, kilala. Diba? Ano yung pangako ni Lord sa kanya na nananampalataya siya? Sabi doon, ililigtas ko yung pamilya mo, pero sabi doon, gugunawin ko yung mundo, kailangan gawin mo to. Kailangan gawin niya muna yung malaking barko, di ba? And ano po yung ginawa ni Noah? Dahil sa faith niya, sinunod po niya yung pangako ni Lord. And ano nangyari? Nangyari yung baha, nalipo lahat ng tao, pero ano po yung nangyari? Naligtas po yung kanyang family. Bakit po? Because of faith, di ba? So, kung titingnan nyo po, yung panahon na yon, parang parang ikaw gagawa ka ng barko tapos sobrang tirik yung araw. Di ba parang pagtatawanan ka, ang hirap, di ba? Pero yun po is nangyari because of his faith. Ano pa? Bigay pa tayo example. Si Daniel. Kilala niyo po si Daniel? Di ba? Bakit po nung
pinapaluhod sila doon sa Diyos-Diyosan ni Nebuchadnezzar, bakit po nag-stand firm sila sa faith nila? Kasi po kilala po nila yung Diyos na sinasamba nila. Yung sinasamba nila, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. And sabi nila, hindi kami luluhod sa Diyos-Diyosan na to. Ano nangyari? Pinarusahan sila nung hari. Diba? Because of their faith, pinarusahan sila nung hari. Dinala po sila dun sa pugon. So ano po yung nangyari dun sa pugon na yon? Sabi po dun, sa Daniel, 10 times hotter or 4 times na yung pugon na yon, dinadala pa lang sila dun sa pugon para parusahan sila. Yung gwardiya, nalulusaw na, namamatay na kasi sobrang init. Pero alam niyo po, nung nandun na sila, ano po yung nangyari? Hindi sila nasunog, nabuhay sila. And sabi nga, meron silang kasama na, tatlo lang po kasi sila merong ika-4. So yun. And sino po yung ika-4 na yun? Yun po ang ating Panginoon na sinamahan po sila because of their faith. So ano pa? Bigay pa tayo. Si David. Kilala niya po si Haring David, si King David. Parang, diba? Ano po yung ginawa niya? Because of his faith, dahil kilala po niya yung Diyos na sinasamba niya, ano po ginawa niya? Nag-stand up siya para talunin si Goliath. So si Goliath po, during that time, isa po siyang giant and hindi po siya makonquer nung kung sino man. Kaya yung mga Israelita, umaatras sila. Kasi hindi namin kayang talunin yan. Pero nag-stand firm si David. Ano yung nangyari? Sinamahan siya ni Lord because of his faith. Ano nangyari? Natalo nila si Goliath and yung gustong sumakop sa kanila. And sabi nga po, yung David and Goliath scenario na yon, ano po yun foreshadowing ng gagawin po ng ating Panginoong Hesus. So hindi po siya about sa faith mo na kailangan talunin mo yung giant sa buhay mo. Hindi po ganon. Ang meaning po nun is sa New Testament, may darating na isang tao, may ibibigay si Lord, which is sino yon? Si Christ, na sa isang slingshot, sa isang matatalo yung kalaban. And ano po yung kalaban na tinutukoy sa Bible? Yung kasalanan na hindi natin magapi. And siya po yung gumapi. So yun. Tapos punta po tayo sa next, natin. Yun. So next. So isang example din po dito is sige, next. Yan. So kung familiar po kayo sa story na to, yung The Road to Emmaus. Actually, topic po namin to nung Project Palakasan. So ano yung nangyari sa Emmaus? So sa Luke 24. So kwento ko na lang po kasi ang nangyari po dito, ito po yung pinako si Christ sa krus. Tapos after 3 days, nabuksan yung libingan. Tapos ngayon, nagda-doubt yung hindi lang yung mga mananampalataya, yung mga disciples mismo. Hati yung opinion nila, nagda-doubt sila. Teka, si Christ ba, nabuhay ba talaga siya? Or hindi? Di ba? So nagkaroon ng doubt sa kanila. And ano po yung ginawa ng Panginoon? Yun. Hindi nila na-realize na nung naglalakad sila papuntang Emmaus, pauwi sila, may nakasabay sila na isang tao. And sabi ng tao na yon, nabalitaan nyo ba yung nangyari sa Jerusalem? So yun, and di nila alam na yung tao pala na kasama nila, pinatuloy pa nila sa bahay, is sino? Si Jesus Christ pala. Sabi niya, Panginoon, kayo pala yan. Kaya pala yung sumigla kami, yung puso namin, sabi nga doon, nag-aalab uli. Kasi pinanghihinaan na sila ng loob Kasi di nila alam, ang faith nila, si Christ, is yung hari na tatalo sa Roman Empire para palayain yung Israel. Pero, anong nangyari? Namatay. Tapos, di nila alam, parang, totoo kaya yun? Diba? Pero kung titingnan natin, yung mga disciples, sila mismo yung nakaranas nung himala ni Christ, sila mismo yung nakasaksi. Diba? And baka tayo, nagiging katulad na po tayo nung dalawang disciple na nabanggit sa Lucas 24 na nakilala mo na si Lord, naranasan mo na yung presence niya, yung word niya, naranasan mo na, pero meron pa ring
doubt or agam-agam sa puso natin, di ba? And next example, see, yun. Ito po yung sa Mark 9, verse 22 to 20, verse 23 to 24. Yung pinagaling ni Lord, yung sinasapian na bata. So, background po nito is, galing sila sa bundok, tapos, pagbaba nila sa bundok, after nila mag-pray, kasama niya si Pedro, tsaka yung isang disciple, nagkakagulo dun sa syudad. So, sabi nila, bakit nagkakagulo dito? Ngayon, lumapit sa kanya yung isang tatay, sabi niya, Panginoon, pagalingin mo po yung anak ko. Parang hindi po nila mapagaling ng mga disciples. And unang sinabi ni Lord, mga lahing walang pananampalataya. So yun po yung sinabi niya. Kaya makita po natin, napakahalaga ng faith during this time. And sabi po, ano po yung ginawa niya? Sabi ayun, pwede ba pa next? Yun. So sabi doon sa Mark 9, 23 to 24, sabi niya, and Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believe. Tapos sabi doon, immediately, the father of the child cried out and said, I believe. Help my unbelief. So, bakit po? Kasi, mostly lang miracles po ng ating Panginoon, yung mga lumalapit sa Kanya, na-experience po nila yung miracles. Bakit? Una, because of their faith. No? Dahil sa pananampalataya. And sabi nga po dito nung tatay, sabi ni Lord, teka, naniniwala ka ba na kaya kong gawin to? Sabi niya, oo Lord, pero meron sa kailaliman ng puso ko, meron pang merong doubt. Ano sabi niya sa huli? I believe, help my unbelief. So yun. Kumbaga naniwala siya, pero sa kaibuturan ng puso niya, merong unbelief eh. Kaya ang prayer niya, Lord, naniniwala ko, pero tulungan mo po ako na manampalataya pa, di ba? And sa atin, minsan ganun po tayo eh, di ba? Yes, nananampalataya tayo, pero sa faith natin, merong doubt, di ba, sa puso natin na kaya ba tong gawin ni Lord? Yung family ko, yung problema namin sa bahay, masosolusyonan pa ba to? So simple lang, kung pinangako po ni Lord, kaya po niyang gawin. So yun po yung lagi nating panghawakan. Sinabi ba sa Bible to? Kung sinabi, panghawakan po natin. So yun po yung natin. Tapos pangalawa, na hindrance sa holiness. So ano po yung sabi dyan? Sinful desires. No? So bakit yung during that time sa Hebreo, hindi po sila nakalakad sa kabanalan? And bakit sa atin din po, hindi tayo makalakad sa holiness, sa kabanalan? Simple lang po. Dahil sa sinful nature, sinful desires. Sabi nga nung binasa natin kanina, yung fourth warning, yung despising God's word, sabi doon, kung matapos nating makilala, tanggapin ang katotohanan, pero magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang maihahandog sa ikapapatawad ng ating kasalanan. So, check po natin, baka tayo po, yes, nanampalataya tayo kay Lord, tumanggap tayo, pero nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagkakasala, di ba? Yes, we can't live a perfect life, pero iba po yung namumuhay ka sa kasalanan, di ba? So, yun. And then next, basahin po natin yung verse sa Galatia 5:16-7, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. 17, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Sabi dyan, magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So yun. So sinasabi po dito na sa Galatia 5, sabi po ni Pablo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. So bakit? Bakit kailangan natin mamuhay sa Espiritu? Para yung flesh, yung pagnanasa ng flesh, hindi po natin mapagbigyan. Bakit? Kasi yung kasalanan, yun po yung ahad lang sa atin para makasunod tayo sa Diyos and makalakad tayo sa holiness. Kaya sabi nga yung character,
Yung character po natin, kung meron tayong mga ugali na hindi pa natin nasusuko kay Lord. Sabi nga, work po to ng ng Holy Spirit. Natutunan ko po yung kay Pastor Ruben, yung character daw is work of the Holy Spirit. So naniniwala po ba kayo doon? So bakit? Kasi kung tayo lang po, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin eh. Bawa ako, magagalitin ako, tapos, sige, ayoko na nga maging magagalitin. So, tapos, next week, pag may problema, magagalitin na naman ako, di ba? Di ba, ganun eh. And bakit po? Kasi, makasalanan po tayo and yung desire po natin is makalaman, di ba? Kaya nga sabi doon, sabi ni Pablo, mamuhay kayo sa Espiritu. So pag-pray nyo na yung Holy Spirit yung siyang kumilos, manguna sa inyo. Bakit? Para hindi nyo mapagbigyan yung pagdanasa ng laman. And ano ba yung Espiritu, ano ba yung laman? Bakit sila magkalaban? So basahin ko na lang sa Galatia 5. Sige po, buksan natin yung Bible. Galatia 5, verse 16 to 17. Alam na po natin to, pero i-ano pa rin natin, i-recap natin. Sabi po dito ng Galatia. Yon. So, talon po tayo sa verse 19. Yon. Tapos, tsaka 22. Sabi po dito, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. So, ito po yung mga fleshly desires. Ano sabi dito? Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong bagay. So, simple lang, nabasa po natin yung works of the flesh, di ba? And baka, check natin, baka tayo, subject pa rin po tayo dito. Sabi nga, bigay tayo example, yung pagkagalit, di ba? Baka hanggang ngayon, may tinatanim pa rin po tayong sama ng loob, di ba? And sabi nga, ano po yung mag-fix dun sa unforgiveness? Simple lang, pagpapatawad, di ba? Sabi nga, familiar po ba kayo sa quote na time heals all wounds. 'Di ba? Sabi sa sikat po to na phrase sabi, okay lang 'yan, time heals all wounds naman eh. So, mo lang. Ihayaan mo lang. Diba? Pero alam niyo po, ako personally hindi po ako naniniwala sa phrase po na 'yon eh. Bakit? Kasi kung time heals all wounds. Sabi nga, pag may nangyari na namang magti-trigger sa'yo, babalik uli eh. Kumbaga parang binabaon mo lang. Pero umuusbong. So bakit? Kasi ang susi po doon sa wounds, ano po yung susi doon? Pagpapatawad, di ba? And kung ikaw yung nakagawa ng kasalanan, magpatawad, di ba? So yun. And again, hindi po yun gawa natin. Gawa po yun ng Holy Spirit. So yun. Ano pa? Isa, yung pag-ibig, di ba? Basahin po natin pala yung 22. Sabi dito, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong bagay. And for 24, sabi dito, at pinatay na ng mga nakapag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. So, the moment pala na tumanggap tayo kay Lord, andun po yung desisyon na patayin na. Yung sinful nature sa buhay natin. And again, ito po ay work ng Holy Spirit. So, yun. So, sabi nga doon, pag-ibig. Naalala ko nung nag-meeting kami sa Pulilan, ito na yung mga problema nag-aaris na. Sabi ni Pastor Ruben, alam niyo kung ano yung susi dyan sa lahat ng problema na to? Alam niyo po kung ano? Simple lang. Yung word na pag-ibig, di ba? So bakit? Kasi kung may gantong nangyari, batuhan mo ng pag-ibig,
wala na, di ba? Ano pa sabi po dito? Kagalakan, yung kapayapaan, nandun. Bakit? Kasi binabago po tayo ni Lord. So kung dati, nung namumuhay tayo sa kasalanan, nandun yung kabigatan, hirap kang matulog. Meron po ba dito yung hirap matulog? Di ba? Yung may iniisip kang mga problema sa buhay. So yun po yun eh. And sabi nga po dito, through Holy Spirit, meron tayong kapayapaan. Kahinahunan, pagpipigil sa sarili, and so on. And next, so yun. Sige po, pa-next. So sabi po dito, ano po ba yung mga epekto ng kasalanan sa atin? So the moment mag-commit tayo ng kasalanan, ano po yung ginagawa nito sa spiritual life natin, kaya hindi tayo makalakad sa kabanalan? So una, number 1, sabi dyan, loss of, joy. So the moment mag-commit tayo sa sin, yung kagalakan po natin, yung unang nawawala, yung tinitira sa atin, di ba? Kaya ngayon, di ba, pag nag-commit ka ng kasalanan, pwede kang sumaya, pero yung joy na, yung naglalast ng mahaba, hindi natin maranasan, di ba? So yun, ano sabi nung Psalms 51:12? So prayer po to ni Haring David sabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Bakit? Kasi nagkasala po siya that time nangalon siya kay Bathsheba. At ano yung unang nawala sa kanya na meron siya before sa piling ni Lord? Ano yun? Yung joy, kagalakan. So yan, ano pa? Sabi dito, pangalawa, yung peace. Yun, sabi ng Romans, kung na kay Kristo na daw tayo, meron tayong kapayapaan. And bakit, kung i-assess natin yung sarili natin, bakit sa loob-loob ko, may gulo? Simple lang, baka meron pa tayong tinatagong kasalanan sa buhay po natin. Number 3, loss of, di ko na iba. Sige, number 4, peace ulit. So, by the way, yung number 3, ano po yan? Loss of love. Sabihin mo sa katabi mo, love. Medyo puyat na po kasi ko nung nagpa-PowerPoint. So, simple lang, pag nag-commit tayo ng kasalanan, ano yung unang nawawala sa atin? Pag-ibig. Di ba? Pag binasa nyo po yung una Korinto, ang pinaka-pinopoint po doon ni Pablo, pag-ibig. Na, yes, yung Korinto, kayong mga tiga-Korinto, gifted kayo sa tongues, gifted kayo sa preaching, gifted kayo sa, yung word, yung umunawa ng malalim na karunungan. Di ba? Grabe yung word ni Pablo doon, di ba? Tapos, and so on. Parang titingnan mo, almost perfect na yung church ng Corinthians Pero, ano yung nawala sa kanila? Pag-ibig. And doon sila kinorek ni Pablo na, yes, gifted kayo, pero wala kayong pag-ibig. Sabi nga, kung meron akong kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, kung meron akong kakayahang mag-preach, magpagaling, sabi doon, napapamove ko yung bundok sa laki ng pananampalataya. Pero sabi doon sa uli, kung wala akong pag-ibig, ako ay wala. And sabi ni Pablo doon, yung tongues, yung gifts of the Holy Spirit, hindi siya ganap. Ano daw yung mananatiling ganap? Yung pag-ibig. So yun. Tapos number 4, sabi dyan, loss of peace uli. Sige, yun. Basahin ko yung loss ko. Sabi dyan, hindi pa. So yun. Pero, ayun, kapayapaan. Tapos number 5, loss of testimony. So, nawawala ngayon yung natin. Yung kalinisan, yung purity, nawawala. So, yun yung nawawala sa atin every time na magko-commit po tayo sa kasalanan. And sabi nga ng Roma 1:28-29, basahin po natin, sabi dyan, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masamang hangarin. So ano po yung pinapoint dito? Dahil daw po sabi ng Romans, dahil namuhay tayo sa kasalanan and sobrang under tayo ng kasalanan, mahal natin yung kasalanan. Ano doon?
inalaw ni Lord na mabulag tayo. Saan? Sa calling nga, di ba? So yun, ang sabi nga dyan, ayaw nang kilalanin ng mga tao si Lord. Ayaw nang lumapit ng mga tao kay Lord. Bakit? Dahil sa kasalanan. And sabi naman ng 1 Juan 1:8-9, sabi po dito, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay, matuwid. No? And basahin ko lang itong sinabi ni Greg Gilbert sa book po niya, What is the Gospel? Sabi niya, sin is indeed a breaking of relationship with God. But that broken relationship consists in a rejection of His kingly majesty. It's not just adultery, it's also rebellion. Not just betrayal, but also treason. So imagine niyo, no? Apakabigat ng explanation niya sa kasalanan. Tayo, pag sinabing kasalanan, mga maling ginagawa natin kay Lord. Pero pag tinignan pala natin yung sin sa depth, pinakamalalim na meaning nito, sabi dyan? Rejection kay Lord. Adultery, rebellion, pagre-rebelde kay Lord, betrayal, and treason. And example yan, yung una pong nagkasala, sino yon? Si Adan, siya kasi Eva. Ano sabi ni Lord? Pinrovide ko na sa inyo lahat, pero wag yung kakainin yung pinagbabawal na bunga. And ano ginawa nila? Kinain pa rin nila. So, ibig sabihin nun, when we act sin, pag tayo po'y gumagawa ng kasalanan, is an act of rebellion, betrayal, rejection sa pangako ni Lord, kay Lord mismo. Bakit? Baka sinasabi natin na, hindi, mas okay tong plano ko, Lord, kaya mas gagawin ko to. And sabi niya, if we reduce sin to a mere breaking of relationship, we will never understand why the death of God's Son was required to address it. So, in short, kung isusugarcoat daw natin yung kasalanan, yung meaning ng kasalanan, yung death daw na ginawa ng ating Panginoong Hesus, na bumababa yung value niya. Nawawala yung meaning sa ating mga mananampalataya. Kaya, medyo nawawala tayo sa holiness. And sabi nga, pangatlong hindrance po para makalagad tayo sa kabanalan. Sabi diyan, lack of goal. So yun. Ito topic natin to nung last week preaching ni Pastor MJ, di ba? Sabi dong verse, at buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. So sabi po yun ng Hebreo verse 1, no? Yung huling-huli, buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Bakit po? Kasi yung walk of faith, yung paglakad sa holiness, ano po ba to? Ano po siya Laban po siya. So yun. Kumbaga kung i-compare sa sports, sabi nga, pag binasa nyo po yung 1 Corinto 9:24-27, kinompare po ni Pablo yung yung walk of faith sa isang takbuhan, no? Laging ganun Kino-compare ni Pablo yung, pag binasa nyo po yung Bible, kino-compare niya lagi sa sports. Merong boxing, may, tapos ito nga, yung takbuhan, yung, sa English yun? Track and field, di ba? So yun. Bakit? Kasi, kung sasali ka sa isang takbuhan, ano yung unang nire-require nung sports na yun? May goal. At ano yung goal? Manalo ka. Bakit? Sasali ka ba para matalo ka? Sasali ako kasi para learning experience lang. Di ba meron siyang goal? And ito yung sinasabi ni Pablo na yung pananampalataya po natin, meron siyang kapupuntahan. Meron siyang hangganan. And dahil sa kasalanan, na yung pagpunta natin dun sa hangganan na yon, nadadivert. So yun. Tapos, this brings us po sa last question, bago po tayo mag-pray. Sabi dyan, how can we live a holy life? Ngayon, kung kanina, pinag-usapan po natin yung mga hindrance, mga pumipigil para makapamuhay tayo sa kabanalan. Ngayon, pag-usapan natin, paano nga ba tayo makakapamuhay sa kabanalan, sa holy life? Bakit po? Sabi po kasi nung Hebreo 12, yung binasa natin kanina, sabi nga po doon, without holiness,
Hebreo 12:14, without holiness sa English, no one will see God. And sabi nga po nung meeting namin, kung walang holiness, mag-fail tayo sa isang bagay, makita si Lord. Yung salita niya, hindi na magmamatter sa atin. Yung ginawa niya sa cross, hindi na magmamatter sa atin. Kasi we failed the first thing. Ano po yun? Yung holiness. And sabi nga po doon, if we don't see God, no one will see heaven. So naniniwala po ba kayo doon? Na kung mag-fail tayo na makita yung grace ni Lord, yung ginawa niya sa cross, mahihirapan tayong maligtas. So yun. And sabi nga po dyan, how can we live a holy life? Basahin po natin yung verse 2. Sabi dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. So sa English, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. So bakit po? Kasi kung tayo po is totally nakatingin kay Lord, ano po yung meaning nun? Ang meaning po nun, total reliance. So again, total reliance na hindi ka nagre-rely sa sarili mo, kay Lord ka nakatingin. Kaya Lord, mapapasabi ka, Lord, salamat sa biyaya mo. Ano po yung sabi ng ano po yung sabi ng Bible sa Galatia? Diba? Sabi doon, for by grace you have been saved. Through what? Through faith. No? Sa biyaya naligtas kayo. Kasi yung biyaya na yun, kaloob yun ni Lord eh. Ginawa niya yun sa cross. Binigay niya yung kaisa-isa niyang anak. Pero sabi doon, by grace, through faith. Kailangan, para ma-receive mo yun, maranasan mo yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus, kailangan mong manampalataya. Diba? And sabi nga dyan, si Lord yung author and perfecter ng ating pananampalataya. Kung sinimulan niya, ito po ay tatapusin niya. Sabi nga sa Judas, nakalimutan kung anong version, yung sinimulan ni Lord sa atin, siya yung mag-iingat sa atin para hindi tayo magkasala. Diba? Kasi kung nananampalataya tayo kay Lord, may relationship tayo sa Kanya, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan, sa dati po nating buhay. So yun. And sabi po ng pangalawa, how can we live a holy life? Simple lang po, by keeping it according to God's Word. Sabi po ng Psalms 119 verse 9, sabi nung psalmist doon, nung mga kanta, alam ko si King David to sabi niya, how can a young man keep his way pure? Simple lang, by keeping it according to your Word. Diba? Paano daw magiging pure, malinis, yung lakad ng isang tao? Sabi dyan, by keeping it according to your Word. Sa Word ni Lord, di ba? Ngayon, ang tanong, nagbabasa pa ba tayo ng Word of God, di ba? Convinced pa ba tayo na yung Bible is yung Word of God? And sinasabuhay pa po ba natin to, di ba? So yun, kaya nga nabibless ako, kasi pag minsan pupunta akong church, naiiba yung atmosphere. Kasi di ba, pag nasa work ka, pag nasa trabaho ka, pre, kamusta yung project? Kamusta to? Di ba? Kamusta yung pamilya mo? Ganon, di ba? Pero pag pumupunta kang church, may isang tanong na parang nag-sink in sa akin. Yung may nagtanong sa akin, oy bro, kamusta ka? Sang sa Bible ka na nagbabasa ngayon, di ba? Di ba nakaka-bless? No? Parang tatanungin ka, sister, kamusta? Saan ka na nagbabasa sa Bible ngayon? Saan na yung Bible reading mo? Di ba? Kumbaga nare-remind tayo na magbasa talaga ng magbasa and isabuhay yung Word of God. So yun. And ang tanong dito, nagbabasa pa ba tayo? Di ba? So yun. And alam niyo po, para makalakad tayo sa holy life, napaka-importante po na nagsisik tayo, meron tayong kauhawan sa salita ng Diyos, di ba? Ang tanong, uhaw pa ba tayo? Di ba? Pag sinabi bang uhaw, ano yung una mong ginagawa? Maghahanap ka agad ng may inom kasi uhaw ka And same with the Bible.
Uhaw pa po ba tayo sa Bible? Sinisik pa po ba natin si Lord? Naalala ko nung college ako, isang challenge sa amin, 5 a.m. gigising ka para para magbasa ng Bible. And alam niyo po, sobrang gaan. Napakasarap sa feeling. And ngayon ba, nagagawa pa po ba natin yon? Ako, hindi ko na siya nagagawa, pero nung inaano ko po tong message na to, doon po ako china-challenge ni Lord na first thing in the morning, yung word ko agad yung hanapin mo. And yun po yung gawin natin. And last, so ito po yung last, sabi po dito, pursue holiness. So pwede po ba tayong tumayo? So, yun. So, basahin ko lang po tong verse na binasa natin kanina. 1 Juan 1:8-9. Sabi po dito, yun. Alam ko nandyan din yan eh. Sabi po dyan, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa ating mga kasalanan. Bakit daw niya po tayo lilinisin? Sabi dyan sa uli, sapagkat siya ay tapat at matuwid. So, simple lang po. Bakit tayo hindi makalakad sa kabanalan? Baka meron pa rin sa deepest part ng puso natin, meron pa rin tayong tinatagong kasalanan and hindi pa natin hinahayag kay Lord. Kaya hirap niya tayong gamitin. So yun. So habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, sige po. So isa lang po yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon this morning. Ano po yun? Magbalik loob po tayo sa Kanya. Ano man yung mga past mistakes, kasalanan, ito po yung moment na muli magsuko po tayo ng buhay po natin kay Lord. Bakit? Kasi po sabi nga po ng verse, siya po ay tapat at matuwid. And siya po yung Diyos na mapagpatawad. And sabi po doon, lilinisin niya po tayo. Lilinisin para muli makapamuhay tayo sa holy living. Sabi nga po doon, pag sinabing holy living, walang bahid ng karumihan. Possible po ba yon na maging perfect po tayo sa harapan po ng ating Diyos? Yes po, but hindi po because of us. It is because of Christ and what He has done on the cross of Calvary. So yun. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. Ngayon, siguro, sabay-sabay po tayong mag-pray kung ano man yung mga gusto po nating isuko sa ating Panginoong Jesus. Talagang, Lord, sinusuko ko po ito sa inyo. Sige po, sabay-sabay po tayong mag-pray. Amen. Verse Roma 8:26, basahin ko lang po ito before we close. Sabi po dito, gayon naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Bakit daw? Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Or sa ibang salin nito, mag-seek kay Lord. Hindi tayo marunong mag-seek kay Lord. Sabi po ng verse, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. So yun. So next prayer po natin, pag-pray po natin na talagang yung Holy Spirit, yung siyang mag-minister sa buhay po ng bawat isa, na ano man yung dalahin natin, kabigatan, talagang si Lord po yung kumilos. And yung buhay po natin is totally ma-direct kay Lord, magamit po niya. So pag-pray po natin na yung Holy Spirit, yung siyang
manguna, maghari po talaga. Hindi lang sa buhay natin, maging sa church, sa lahat ng ministry po natin. Sige po, ako na lang po manalangin. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa salita mo. Salamat po sa utos mo na lumakad po kami sa kabanalan. Pero sabi nga po doon, hindi po kami makalakad because una, merong doubt sa puso namin. May pag-aagam-agam. Panginoon, ano man po yung mga pag-aagam-agam namin, sinusuko po namin sa inyo ito. At tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng malaking pananampalataya sa inyo, Panginoon. Na every time we pray, manampalataya po kami na ito po ay ipagkakaloob mo ayon sa inyong kalooban. Every time we pray, maranasan po namin yung presensya mo. Every time na magbasa kami ng Bible, talagang makapasok kami sa presensya mo, Panginoon, Lord God. Lord, ano man po yung mga karumihan, kasalanan, Lord, linisin mo nga po kami, Panginoon. Sinusuko po namin sa inyo ito. Bakit po? Sabi po sa inyong salita, ikaw po ay tapat, Panginoon, at ikaw po ay just na maglilinis po sa amin, Panginoon. At Lord, dalangin po namin na sa pang-araw-araw po namin na pamumuhay, tulungan mo po kami na maging kalugod-lugod po sa inyo. Mamuhay po kami ayon sa Holy Spirit, ayon sa Espiritu, Panginoon. Sabi nga po doon, para hindi namin mabigyan ng desire yung laman, yung fleshly desire namin, Panginoon, Lord. Patuloy, Lord, na sa inyo nga po namin binabalik, pinagkakatiwala po yung buhay po namin. Ano man po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, sa inyong kamay po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Lord, dalangin po namin yung bawat pamilya na narito. Pagpalain mo po, bawat mag-aaral. Pagpalain mo po, Panginoon. Lord, we claim your blessing. Claim, Lord, yung pangako mo po sa bawat isa, Panginoon. Maraming po salamat. Sa umaga pong ito, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin.